Sa ilalim ng Republic Act No. 7160 o ang Local Government Code ng 1991, ang mga lokal na pamahalaan ay may otonomiya mula sa pambansang pamahalaan. May kapangyarihan din ng mga local government unit na lumilikha ng sarili nilang pagkukunan ng kita at pagpapataw ng buwis, bayarin at singil na tanging sa kanila lamang mapupunta. Ang bawat lokal na pamahalaan ay may sariling punong ehekutibo na kabilang din sa mga ihahalal sa May 12. Ang mga gobernador ang pinakamataas na halal na opisyal sa isang lalawigan. Pangunahing tungkulin ng pinuno ng lalawigan na ipatupad ang mga pambansang batas at programa sa kanila nasasakupan. Responsibilidad din nilang pamahalaan ang mga serbisyong panlalawigan. Pinangangasiwaan nila ang Internal Revenue Allotment o IRA o ang pondo ng lalawigan mula sa pambansang gobyerno. Kapag mahusay ang pamumuno ng gobernador, maaaring magkaroon ng maayos na mga kalsada, modernong ospital at mga programang pangkabuhayan para sa mga mamamayan. Sa madaling salita, ang mga desisyon ng gobernador ay may direktang epekto sa kalidad ng buhay sa lalawigan. May 3 taon ang isang gobernador para maglingkod sa mga mamamayan sa kanilang lugar at tumakbo hanggang 3 termino. Kapag natapos na nila ang kanilang 4 termino, hindi na sila maaaring muling tumakbo kaagad para sa parehong posisyon. Maaari silang tumakbo muli matapos magpahinga ng 1 termino. May 82 posisyon na bukas para sa pagkagobernador. Ang pangalawang gobernador ng lalawigan ang siyang namumuno sa sangguniang panlalawigan na bumubuo ng mga polisiya at programa para sa katuparan ng bisyon, misyon at mga layunin ng lalawigan. Siya rin ang nag-aaproba sa pagtatalaga ng lahat ng opisyal at empleyado ng sangguniang panlalawigan alinsunod sa umiiral na civil law, mga patakaran at mga regulasyon. May 82 posisyon na bakante para sa tungkuling ito. Boboto rin tayo ng mga kasapi sa sangguniang panlalawigan. Ang sangguniang panlalawigan ang may tungkuling magpasa ng mga ordinansa, mag-aproba ng mga resolusyon, tumanggap at magpatibay ng lokal na plano para sa kaunlaran, aprobahan ang mga lokal na programang pang-investment at maglaan ng pondo para sa operasyon ng lalawigan, kapakanan nito at mga mamamayan. May 3 taon ang bawat termino ng isang miyembro ng sangguniang panlalawigan. Kung ang gobernador ang pinuno ng lalawigan, ang mga alkalde naman ang namumuno sa lungsod o bayan. Mas malapit sila sa mga mamamayan, kaya't mas nararamdaman agad ang kanilang mga aksyon. Tungkulin nilang ipatupad ang mga lokal na batas, pamahalaan ang serbisyong publiko gaya ng koleksyon ng basura, trapiko, edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Nakikipagtulungan din ang mga alkalde sa lokal na sektor ng negosyo para makalikha ng trabaho at pag-unlad sa ekonomiya. Halimbawa, ang isang alkalde na inuuna ang edukasyon ay maaaring maglaan ng mas malaking pondo para sa mga paaralan, magbigay ng scholarship at suportahan ang pagsasanay ng mga guro. Tulad ng mga gobernador, ang alkalde ay may 3 taon na termino at maaaring ihalal hanggang 3 magkakasunod na termino. Kapag natapos na nila ang kanilang 4 termino, hindi na sila maaaring muling tumakbo sa parehong posisyon sa susunod na halalan. Maaari lamang silang muling maghangad ng parehong posisyon matapos lumipas ang 1 buong termino. Para sa mga lungsod, may 149 na posisyon para sa alkalde na nakatakdang punan sa darating na halalan, habang 1,493 na mga alkalde ng bayan ang ihahalal. Pangalawang alkalde ng lungsod at pangalawang alkalde ng bayan. Nasa ilalim sila ng pamumuno at direksyon sa sangguniang panglungsod at sangguniang bayan at nagsisilbing pangunahing tagapagtaguyod at tagasuporta sa pagpasa ng mga ordinansa, resolusyon at iba pang mga programa. May kabuuang 1,642 na posisyon ang pupunan, 149 para sa pangalawang alkalde ng lungsod at 1,493 para sa pangalawang alkalde ng bayan. Ang mga konsehal ay bahagi ng sangguniang panglungsod o sangguniang bayan. Sila ang gumagawa ng mga ordinansa at resolusyon para sa lokalidad. May kapangyarihan silang mag-aproba ng budget, magpanukala ng mga lokal na patakaran at magbantay sa mga programa
ng ehekutibo. Ang mga konsehal ay nagsisilbing tinig ng mga mamamayan sa pamahalaan. Ang isang aktibong konsehal ay maaaring tumutok sa mga isyung gaya ng katiwalian, maling paggastos ng pondo, at kapakanan ng mga sektor tulad ng kabataan, senior citizens, at mga manggagawa. May kabuuang 13,638 na konsehal ang iluluklok sa darating na halalan. Sa midterm elections, binibigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na suriin ang mga nakaupong opisyal at pumili ng mas karapat-dapat na mga lider. Bagaman mas binibigyang pansin ang eleksyon ng Pangulo, mahalaga rin ang midterm elections dahil dito ibinoboto ang kalahati ng mga senador at karamihan sa mga lokal na opisyal. Ang mga senador ang bumubuo ng pambansang polisiya, ang mga gobernador ang nagpapatakbo ng lalawigan, ang mga alkalde ang namamahala sa lungsod o bayan, at ang mga konsehal ang lumilikha ng batas para sa lokal na pamayanan. Sama-sama, malaki ang impluwensya nila sa direksyon ng bansa. Mark De La Rosa, para sa Ano sa Palagay Nyo? Let's get together, Sunnet 25. Sunnet 25.